Good morning kapatid. Dahil papalapit na nga po ang summer season, nagsisimula na rin ang pagtindi ng init ng panahon. Kaya mga kapatid, doble ingat po dahil kapag mainit, mas prone din sa heat stroke. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating paboritong resident morning doctor na si Doc Richard na fresh from Baguio. Mainit din ba doon? Good morning, Mommy Dims. Nako, Mommy Dims, tama ka sa sinabi mo. Kaya mga kapatid, huwag po tayong masyadong magbabad, lalong-lalo na kapag tirik ang araw dahil hindi po biro ang heat stroke. Kaya naman mga kapatid, kasama natin para ipaliwanag kung ano nga ba ang epekto nito sa ating kalusugan. Narito ngayong umaga ang emergency medicine specialist na si Dr. Samina Cosircan. Good morning, Doc Sam. Good morning, kapatid. Doc Sam, good morning. Ang ganda-ganda mo naman, Doc Sam. Pati yung pangalan ni Doc na Oo, napakaganda. Samina Cosircan. Gustong-gusto talaga naman nakakita ng maganda dito sa umaga. Thank you. Lalo na itong dalawang katabi ko, napakaganda. At di ka naman nagpaiwan, Doc, no? Pero Doc Sam, umpisahan ko na yung pagtatanong sa'yo. Kasi ngayong summer, di ba, sobrang init. Kaya maya't maya, may mababalitaan na naman tayo, kaliwat kanan, nagkaroon ng heat stroke. Gusto ko lang malaman, Doc, at saka sa ating mga kapatid, ano nga ba ang pangunahing sanhi ng heat stroke? Okay, so ang heat stroke kasi is a medical emergency that is caused by an exposure to extremely hot environment. So nangyayari to kapag summer or may mga heat waves. Nangyayari din to kung exposed ka sa close environment katulad ng sasakyan or mga rooms na walang proper ventilation. Ano nga bang nagiging epekto nitong heat stroke, Doc, sa ating katawan? So our brain is very sensitive to temperature. So that's why when a person suffers from heat stroke, nagkakaroon ng irritation or confusion. They may also present with hallucinations, seizures, or even comatose. Pero Doc, i-clarify ko lang, yung hallucination para sa mga kapatid nating hindi nakakaalam, ano nga ba ito, Doc? So sometimes may mga naririnig na wala naman talaga or may mga nakikita tayo na hindi nag-e-exist. Pero Doc, sino naman ang mga pinaka-vulnerable na population dito sa heat stroke? Okay, so there are certain population na mas sensitive or mas hindi nakaka-adapt sa environment katulad ng elderly kasi sila na yung merong mga existing medical conditions. Also children, especially babies, kasi hindi pa fully developed yung system nila to adapt. And of course, yung mga athletes natin and outdoor workers who are always exposed to hot environments. Okay, Doc. So, pag ganito, ano ba dapat ang first aid para sa heat stroke? Kasi, di ba, a lot of us talaga, lalong-lalo na when it happens, we don't exactly know what to do. And minsan pa, we try to do so many things, sus mali pa pala. So, for now, ito, ang sa mga nakakapanood ngayon na ating mga kapatid, ano ba yung mga first aid dapat talaga pag nag-heat stroke ang isang tao? Okay, so the first thing you do is to remove the patient from the hot environment. So ilayo niyo yung pasyente dun sa area kung saan mainit. And then number 2 is to remove the clothing para mas bumaba yung temperature or any material na nagkakos ng increased temperature sa pasyente. And then if the patient is awake, bigyan nyo ng water or any drinks na rich in electrolytes as well. Maaari nyo ding sprayan. One effective way to lower the temperature is to spray water dun sa skin ng patient and then tapatan nyo ng fan. And of course, seek medical attention. Pero since nasabi mo, Doc, na seek medical attention, kailan naman dapat nating dalhin ang isang pasyente sa ospital? Okay, so heat stroke is a medical emergency, no? So if you have a patient na tingin mo may heat stroke, mga pasyente showing symptoms with increased temperature, more than 40 degrees yung temperature niya, nagkakaroon siya ng confusion, altered mental status, or seizures, aside from mga nabanggit natin kanina na pwede mong gawing first aid, kailangan mo siyang dalhin agad sa emergency room. Okay. Doc, since you said kanina, di ba, na parang highly sensitive ang brain natin pagdating sa init. Kaya minsan, di ba, umiinit din yung ulo mo. Meron pala talagang correlation yon, di ba? Hindi dahil gusto mo lang. And usually kasi init ng ulo, inisip mo it's an emotion. But pwede pala talaga that it's an effect of heat stroke, no? Meron ba tong long-term effect, yung pagkakaroon ng heat stroke sa kalusugan natin? Because nga, it is the brain. Yes, so people who suffer from heat stroke may have long-term complications. So, pwede magkaroon ng kidney failure, heart failure that could eventually
increase the risk for heart attacks, no? Nagkakaroon din ng cerebral edema or yung pamamaga ng utak na pwedeng magdulot ng permanent disability katulad ng di na nakakasalita. So parang na-stroke talaga sila. Pwede rin silang makomatose eventually if hindi naagapan early. Hindi talaga ito basta-basta, Mommy Dims, no? Pero Doc, paano naman natin maiiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke? So, para maiwasan natin yung heat stroke, of course, you have to stay hydrated. So, uminom ng maraming water, drinks rich in electrolytes, wear comfortable and loose clothing, no? Iwasan natin yung prolonged sun exposure or iwasan din natin yung mga areas na crowded or with poor ventilation. Okay. Doc, maraming salamat. I really enjoyed that time, lalong-lalo na ngayon because feeling ko talaga ang dami-daming may sakit ngayon dahil sa heat stroke, di ba? Or pa-heat stroke pa lang, it's all interconnected because nga, grabe din yung heat index sobrang natin. taas na. Nung nasa Baguio ka, mataas na rin ba? Medyo mainit na rin, Mainit Mommy na Dims. rin. So, nag-uumpisa na. Doc Samina, I'm so sure marami sa mga kapatid natin, marami pang mga katanungan sa iyo. They will want to visit you. Please invite everybody ang yung mga social media accounts. Yeah, so you can find me on Instagram at Samina. Also on Facebook, Doc Samina, and Aesthetic Culture Ortigas and Capitolio Animal Bite Center. So yung mga clinic mo pala, Doc, ay hindi lang pang tao, meron ka rin pang animals. Actually, Ay, we hindi, provide pang tao for anti-rabies. Yes, yes, we okay. provide vaccines. Pero so hindi ka tumatanggap ng for the dogs? Ano? Hindi. So for pang humans. vet yun. Ito pala pag na-bite ka, Yeah. di ba kailangan din doon, pupunta ka kaagad? Yes, within Okay. a certain time. Alam mo na, pag ako nakagat dito, doon lang sa Diretso na Kapitolyo kay yung Doc. animal Yes. bite. Thank you, Doc Samina. Thank you and so much Thank you, for Doc having me. Richard. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.